Kahit si Ja Morant yung pinaghuhugutan ng Memphis sa mabigat nilang opensa mula pa last season kung saan meron silang standing noon na 27-55 at ngayon nga nasa top 2 seed na sila ng Western na may standing na 36-18, nakikita pa rin siya na papasok sa potential trade candidate during yung 2025 NBA Free Agency na mangyayari sa off-season. Kahit si Morant pa ngayon yung pinanghuhugutan nila pagdating sa opensa at nasa top 2 seed pa sila dyan ng Western, mataas pa rin yung posibilidad na maging trade option yan sa pagpasok ng summer. Kung sakali lang mga pare ko na hindi pa rin nga raw magawa ng mga to na makapasok sa playoffs, ayon mismo sa mga insider yan. In short, kung hindi ma-maintain ng Memphis yung maganda nilang spot ngayon sa Western, paniguradong itong star player nilang si Morant yung magiging sakripisyo nila dyan. Kadalasan sa ganitong senaryo ng mga teams, mas pinipili talaga nila na wasakin na lang yung core nila sa lineup, lalo na kung hindi pa rin nagiging isang contender yung team na yan. Mula sa Eastern at Western, yan yung nagiging sistema ng mga teams. Dahil kung iisipin naman talaga, sobrang laki ng mga nagiging contract ng mga star player na yan, tapos kahit sa playoffs nga raw hindi sila makasampa, na isa sa maaaring maging hakbang na rin ngayon nitong Memphis sa roster nila. Tatlo yung may pinakamalaking contract. Una nga dyan itong si Morant na nagkakahalaga ng 190 million in 5 years contract. Parehas sila ng halaga nitong si Desmond Bane. At yung pangatlo nga dyan mga pare ko itong si Jaren Jackson Jr. na merong halaga na 104 million sa 4 years contract niya sa team na yan. Kaya ang nakikita nga ngayon wawasakin na talaga ng Memphis yung core nila dyan, dahil masyadong ang nagiging malaki yung gastos nila every season, pero hindi nila nagagawang makapasok man lang kahit sa playoff. Sobrang laki ng mga value at contract nga ng mga star player na yan ng Memphis. Sa edad nitong si Morant kasi ngayon nasa 25 pa lang at nasa linya na agad dyan ng mga best player dito sa NBA. Even na naging ups and downs pa yung karir niyan dahil sa mga injury at yung mga personal na problema na ginawa niya at naging labas-pasok mula sa last season, nagagawa pa rin nga nito makarecover at mapaganda pa yung mga averaging numbers niya dyan sa team ng Memphis. At dahil nga sa mga injury, kaya ngayon mas pinag-iingat nga itong si Morant, dahil yung huling injury na nakuha niya sa team naging dahilan pa kung bakit nawala sa kanila yung pagkakataon na makapasok sana sa playoffs last season. At sa season na yan nag-average siya ng 25 points per game, na lubha namang bumaba ngayong season dahil meron to ngayong 20.7 points in 32 games. Kaya ang nakikita nga ngayon nitong Memphis parang wala namang mawawala rin sa kanila kung sakaling wawasakin nila yung magandang core nila ngayon sa lineup. Kasi yung pinaka main core nila dyan itong si Desmond Bane, Jaren Jackson, itong si Morant at itong rookie center nilang si Zaki Day. Si Morant at Desmond Bane na parehas na sa remaining contract na lang sa Memphis, samantalang itong si Jaren Jackson inaasahan na magsasign ng extension contract sa pagpasok ng summer o off-season at meron na lang yan 1 year remaining contract. Included yung 23 million payable contract niya sa team. Balik tayo dito kay Morant. Nasa punto na kasi ngayon to sa Memphis na minamata na talaga ngayon na ipasok sa trade, kasi talagang malaki na yung nalulugi nila sa star player na to, dahil masyadong ang nagiging malaki yung value nitong si Morant sa Memphis kumpara sa bilang ng nilalaro niya mula last season hanggang sa season na to. Sa last season meron lang tong 41 total games at ngayong season naman meron lang tong 32 games at nasa list na agad yan ng injured player. Sa pagpasok ng taon na to, 4 na injury agad yung na-commit niya, na mismong dahilan na rin kung bakit nakikita na mismo ng team executive nitong Memphis na nalulugi na sila sa star player na yan. Dahil sa ilang season nitong si Morant sa Grizzlies hindi pa yan nakakabuo o hindi pa niya nalalagpasan yung 63 games sa isang buong season. Yan mismo yung dahilan kung bakit tumataas yung potential ng trade nitong si Morant sa pagpasok ng off-season. Solid naman talaga yung impact nitong si Morant, even na kinukulang to pagdating sa number of games, pero yung average nito na-maintain niya sa maganda. At yung pagiging role player nito, elite scorer at playmaker ng team, lalo na yung versatile nito malaking bagay para dito sa Memphis. Pero ang problema nga nila dito yung performance at stats ng buong team.
Yan yung naaapektuhan dito at kinakapos sila ng oras para makapasok sa playoffs dahil nga sa kakulangan nila at kapabayaan nitong si Morant. Kaya kung hindi nga mananatili sa magandang spot ngayon itong Memphis sa Western, even na nasa top 2 seed sila, paniguradong mangyayari yung blockbuster trade nitong si Morant para sa parating na off-season.